Pinag-usapan ng Pilipinas at Croatia ang pagpapalakas ng kooperasyon sa mahalagang sektor. Tiniyak din ng Croatian Foreign Minister Gordan Ramnan ang pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Nagsagawa ng bilateral meeting sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Croatian Foreign Minister Gordan Grlic Radman bilang bahagi ng kanyang 3 araw na official visit sa Pilipinas. Ito ang unang beses na bumisita ang Foreign Minister ng Croatia sa Pilipinas 32 taon matapos mabuo ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Tinalakay ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Croatia sa mga mahalagang sektor, partikular sa maritime affairs, defense, labor, Science and Technology, Education at Tourism. Nabunga ng ikalimang political consultation sa pagitan ng dalawang bansa noong Oktubre ng nakaraang taon sa Zagreb. Pinag-usapan rin ng dalawang bansa ang ilang regional at international issues, partikular ang usapin sa West Philippine Sea. So we call for an de-escalation and remain committed to supporting our partners seeking to exercise their legitimate rights in the region and beyond. The willingness of all parties to the disputes to resolve it, as well as the timing for finding, of course, a solution crucial. May maganda ring alok ang Pilipinas sa bansang Croatia para mamuhunan sa manufacturing, IT, BPO, food and beverage at creative industry sector. I can only describe the Philippine-Croatian relations as in an uptick trend, in the sense that the presence alone of the foreign minister and the first time he's visiting a Southeast Asian country is already a manifestation of the relations that is not only evolving as it stands right now, it's in a very good situation, but as it evolves further, then there will be definitely, as per our discussions, an expansion and a strengthening of our relations. Humingi na rin ng tulong ang Pilipinas sa Croatia na suportahan ang ika-4 na round ng negosasyon sa pagbalangkas ng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Tiniyak rin ni Foreign Minister Radman ang pagprotekta sa karapatan ng tinatayang 15,000 Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Croatia. Every time we deploy Filipinos, there's a BLA or a bilateral labor agreement. That alone is a document that ensures the protection of our Filipinos, and I credit that to the Department of Migrant Workers. I can assure that our Filipinos are in very good hands in their deployment in Croatia. Tiniyak rin ng Croatia na suportado nito ang kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council para sa taong 2027-2028. I think that the candidature is something that they have also thought well on how best we can serve also in the Security Council. Nagpaabot naman ang Croatia ng pakikiramay sa lahat ng kaanak ng mga namatay sa nangyaring lindol sa Cebu at Davao kamakailan. Dahil dito, magbibigay ang Croatia ng tulong para sa humanitarian at disaster response efforts ng Pilipinas. Nakatakda ring mag-courtesy visit si Foreign Minister Radman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.